Walang sino man ang nangahas lumapit sa milyonaryo. Hanggang sa isang maliit na batang babae, anak ng isang katulong, ang mabait na inalok siya ng candy. Ipalayas ninyo ang batang iyon dito, ngayon din. Umalingaw-ngaw ang galit na tinig ni Marcelo Torres sa magarang pasilyo ng penthouse. Kusang niyakap ni Carmen ang kanyang 5 taong gulang na anak, mabilis ang tibok ng puso. Hindi ito lugar para sa mga bata, lalo na sa mga tulad mo, mabilis na sabi ng tagapamahala ng gusali na nakatutok kay Batang Teresita. Tahimik siyang nakatayo, hawak ang makulay na candy at nagmamasid ng may malalaking mata. Ito lamang ang pangalawang araw niyang sumama sa trabaho kasama ang kanyang ina matapos magsara ang daycare dahil hindi na kayang bayaran ni Carmen. Hindi inakala ni Carmen Fernandez, 28 taong gulang, na ang pagtanggap ng trabaho bilang katulong sa penthouse ni bilyonaryong si Alfredo Santiago ay magiging araw-araw na kahihiyan. Mas doble ang sweldo kaysa saan man, pero ang bigat sa damdamin ay lalong tumitindi. Ginoo Torres, pakiusap, bulong ni Carmen, maingat na hindi guluhin ang kanyang amo na nasa kabilang silid. Tahimik siya. Hindi niya istorbohin ang kahit sino. Nagsara ang kanyang daycare, wala na akong ibang pagpipilian. Hindi ko care, matalim na sabi ni Marcelo. Hindi bagay ang batang mula sa slum sa penthouse na nagkakahalaga ng 15 milyong dolyar. Nag-hire si Ginoo Santiago ng katulong, hindi babysitter. Mahigpit na niyakap ni Teresita ang candy, ang kanyang malalaki at matatalinong mata ay tumatanggap ng bawat mapanakit na salita. Kahit 5 taong gulang pa lamang siya, alam niyang nasasaktan ang kanyang ina. Bigla at tahimik na bumukas ang pinto sa dulo ng pasilyo. Si Alfredo Santiago, ang kinatatakutang higante sa Wall Street, ay lumitaw. Walang ipinapakitang emosyon ang kanyang mukha. Pero sapat na ang kanyang presensya upang manginig ang karamihan. Sa edad na 42, naitayo niya ang imperyong nagkakahalaga ng 8 bilyong dolyar, kilala sa pagiging malamig na parang yelo. Hindi pa siya napapansin ni Marcelo. Patuloy pa rin siyang nagpapakita ng kapangyarihan. Kung mangyari ito muli, matatanggal ka, naiintindihan at huwag mong subukang umiyak, madali lang kayong mapapalitan. Mga taong tulad namin, mas malakas ang boses ni Carmen. Sa unang pagkakataon, matapang niyang hinarap si Marcelo. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin doon? Nakangisi si Marcelo. Alam mo naman ang ibig kong sabihin. Dapat ka nang magpasalamat na nandito ka kaysa magpanggap na may karapatan. Nanahimik ang pasilyo, ang tanging naririnig ay ang marahang yabag sa marmol ng makintab na sapatos. Palapit na si Alfredo Santiago, malamig ang asul na mga mata na nakatuon kay Marcelo. Biglang niyakap ni Teresita ang kamay ng kanyang ina at lumakad pasulong. May inosenteng kumpiyansa. Inabot niya ang kanyang braso sa matangkad na lalaki na nakasuot ng matalim na suit. Gusto mo ba ng candy ko? Malambing niyang tanong. Sabi ni Mami, kapag nagbabahagi ka ng candy, hindi ka na nagagalit. Parang huminto ang oras. Nang hina ang mukha ni Marcelo, huminga ng malalim si Carmen at sa isang mahabang sandali may kakaibang kumislap sa mukha ng bilyonaryo na karaniwang walang emosyon. Tumingin siya kay Teresita at sa inabot nitong kamay pagkatapos kay Carmen na nananatiling tensyonado at mapag-alaga at sa huli kay Marcelo na halatang kinakabahan na. Sa pasilyong iyon kung saan ipinakita ang pinakamalupit na paghuhusga, may nagsimulang magbago at nangyari ang isang bagay na hindi pa nakikita noon. Kung ang kwento ng tapang at pagbabago na ito ay nakaantig sa iyo, siguraduhing mag-subscribe dahil ang sumunod ay nagbago hindi lang ng buhay ng isang pamilya kundi naglantad ng lihim na mundo ng paghusga sa makapangyarihang mga elite. Dahan-dahang lumuhod si Alfredo Santiago sa antas ni Teresita, mahinahong tinanggap ang candy. Malumanay, kalmado
at hindi inaasahang mainit ang kanyang tinig. Salamat. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga salita sa katahimikan. Nakatayo si Marcelo na parang na-stun. Sa 2 dekadang pamamahala ng mga eksklusibong gusali, hindi pa niya nakita ang bilyonaryo na makipag-ugnayan sa isang bata, lalo na ang tumanggap ng anumang bagay mula sa isang itinuturing na hindi nararapat doon. Ginoo Santiago, natigatig niyang sabi, nagsimulang pawisan. Ipinatutupad ko lang ang mga alituntunin, hindi natin pwedeng hayaang mangyari ito muli. Dahan-dahan na tumayo si Alfredo, ang mga mata ay nakatutok kay Marcelo nang may tindi na nagpaurong sa tagapamahala. Ito bang ganito? Mahinang sabi niya. Maaari mo bang ipaliwanag kung ano talaga ang problema? Naramdaman ni Carmen ang halo ng ginhawa at takot. Alam niya mula sa karanasan kung gaano kabilis na maaaring maging laban siya sa mga ganitong sandali. Lumaki siya sa Detroit sa isang solong ina na may 3 trabaho at hinarap niya ang parehong lantad at tagong paghusga sa buong buhay niya. Ginoo! Muli nang sinubukan ni Marcelo, nanginginig. Kailangan nating panatilihin ang pamantayan. Nagbabayad ang mga residente ng mataas para sa eksklusibidad. Eksklusibidad, mahinang binigkas ni Alfredo na para bang masama ang lasa ng salitang iyon. Tumingin siya kay Carmen, pagkatapos kay Teresita, na patuloy pa rin sa pagkain ng candy, nanonood ng may kuryosidad. Lumapit si Carmen, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Ginoo Santiago, pasensya na po sa abala. Alam kong hindi ito naaangkop at nangangako akong hindi na mauulit. Kalmado at may kumpiyansa ang kanyang tinig, hindi tulad ng inaasahan ni Marcelo na paghingi ng tawad. Ngunit pagkatapos, may tinanong si Alfredo na walang nakasagot. Bakit naman ito magiging hindi naaangkop? Isang magalang na bata na nag-aalok ng matamis sa isang matanda, paano ito magiging problema? Mabilis na na-realize ni Marcelo Torres na nawawala sa kanyang kontrol ang sitwasyon. Sa lahat ng paggalang, Ginoo Santiago, panimula niya, may mahigpit kaming mga patakaran. Hindi pinapayagan ng mga empleyado na magdala ng bisita habang nasa oras ng trabaho. Isang panganib ito sa seguridad at... Seguridad? Putol ni Alfredo, matalim at nakakabagabagang tono. Isang 5 taong gulang na bata ba ang banta sa seguridad? Hindi alintana ang tumataas na tensyon, marahang hinila ni Teresita ang manggas ng suit ni Alfredo. Ang candy ko ay strawberry, masigla niyang sabi. Paborito ko yan. Ano naman ang sayo? Naghatid iyon ng sandaling tahimik na paghanga. Narito si Alfredo Santiago, isang tao na namamahala ng bilyon-bilyong halaga, na ang bawat desisyon ay yumanig sa mundo ng pananalapi, tinanong tungkol sa lasa ng candy ng isang bata. Sa totoo lang, hindi ko pa talaga naisip iyon, tapat niyang sagot. May bahagyang lambing na sumilip sa karaniwang walang ekspresyong mukha. Naramdaman ni Carmen ang isang pagbabago sa loob niya. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang malamig at walang awa na bilyonaryo, kundi isang taong marahil ay matagal nang hindi naisip ang mga simpleng bagay tulad ng paboritong candy. Ngunit si Marcelo, na desperadong mabawi ang kontrol, ay lumabis. Sa lahat ng paggalang, Ginoo Santiago, matigas niyang sabi, hindi niyo dapat hayaan ang mga tulad nito na samantalahin ang inyong kagandahang loob. Marunong silang iikot ang sitwasyon pabor sa kanila. Nanahimik ang pasilyo. Dahan-dahang nilingon siya ni Alfredo, ang ekspresyon niya ay naging matigas na parang bato. Mga tulad nito, inuulit niya mababa at mabigat ang boses na parang babala. Sige, ipaliwanag mo. Nag-atubili si Marcelo pero sinubukang ipaliwanag. Mga individual mula sa ilang pinagmulan, madalas silang gumagamit ng mga bata para makakuha ng emosyonal na kalamangan. Kilala ang estratehiyang ito. Naramdaman ni Carmen ang pag-alab ng galit sa dibdib, ngunit hindi niya ito ipinakita.
Tinuruan siya ng buhay na ang galit sa mga ganitong sandali ay magagamit laban sa kanya. Si Teresita na ngayon nakakaramdam na ng mali ay lumapit at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang ina. "Mami," bulong niya, "bakit ang taong iyon nagsasabi ng masasakit na salita?" Nabasag ng inosenteng tanong na yon si Carmen. Yumuko siya, hinalikan ng marahan si Teresita sa noo at sinabi ng malambing, "Minsan nagsasabi ang mga tao ng masasakit na bagay kapag natatakot sila, anak." Masusing pinanood ni Alfredo ang lahat, ang tahimik na lakas sa tinig ni Carmen, ang lambing ng pag-aalaga niya sa anak, ang dignidad sa pagtanggap niya sa kalupitan. Lumamig ang kanyang mukha. "Ginoo Torres," wika ni Alfredo, ang boses niya ay matalim at tiyak. "Kailangan nating mag-usap ng pribado." Nawala ang kulay sa mukha ni Marcelo. Lumabis siya at ngayon ay alam na niya iyon. Siyempre, Ginoo, bulong niya, nagsimula ng buhatin ni Carmen ang kanyang mga gamit, handang umalis ng tahimik at walang pagtutol. Ngunit pinigilan siya ni Alfredo sa isang kalmado at matibay na tinig. "Carmen," sabi niya, "ginamit ang pangalan mula sa papeles ng trabaho. Ipagpatuloy mo ang iyong trabaho. Malugod na maaring maghintay si Teresita sa silid-aklatan. May mga librong pambata roon." Hindi iyon mungkahi, isang pahayag iyon, malinaw, matatag. Hindi mapipigilan. Dahan-dahan tumango si Carmen, isang kakaibang halo ng pag-iingat at taos-pusong pasasalamat ang sumilay sa kanya. Habang naglalakad si Alfredo pababa ng pasilyo kasama si Marcelo, lumingon siya ng huli. Nakayuko si Carmen sa tabi ng kanyang anak. Nilalambing ang kulot nitong buhok at nagsasalita ng marahan. At sa sandaling iyon, isang sulyap lang, may isang bagay na gumalaw sa puso ni Alfredo, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi alam ni Marcelo Torres na ang pribadong pagpupulong ay magdudulot ng sunod-sunod na epekto, na ilalantad hindi lang ang kanyang sariling pagkiling, kundi isang nakatagong network ng diskriminasyon sa loob ng pinakaelitaryang gusali sa Manhattan. Isang pagkabulok na nanatiling tahimik hanggang ngayon. Dumikit ang pinto ng opisina sa kanilang likuran ng may marahang tunog. Ngunit ang katahimikan ay puno ng tensyon. Sinubukang magmukhang kalmado ni Marcelo nang umupo, ngunit ang pawis sa kanyang noo ay nagpapakita ng takot. "Umupo ka." Malakas at diretso ang sabi ni Alfredo habang lumalakad papunta sa bintana, nakatingin sa walang katapusang skyline ng Manhattan. Sa ibaba, milyon-milyong buhay ang nagpapatuloy. Bawat isa may kani-kaniyang pakikibaka, pangarap at katotohanan. Umakyat si Marcelo, umupo sa mamahaling upuang gawa sa balat, pinagmamasdan ang likod ng lalaking kayang tapusin ang mga karera sa isang iglap. Sa kanyang 2 dekadang pamamahala ng mga marangyang ari-arian, natutunan ni Marcelo kung paano basahin ang mga mayayaman, pero si Alfredo Santiago ay laging kakaiba. Ngayon, may nararamdaman siyang mas delikado kaysa dati. "Ikwento mo sa akin ang proseso ng pagkuha ninyo ng mga empleyado," bigla ang sabi ni Alfredo, patuloy na nakatingin sa labas ng bintana. "Lalo na, paano ninyo tinutukoy kung sino ang karapat-dapat na magtrabaho dito sa gusaling ito?" Parang simpleng tanong, pero ramdam ni Marcelo na may patibong dito. "Aba, Ginoo," maingat niyang sagot, "hinahanap namin ang mga tauhang may magagandang rekomendasyon, malakas na karanasan, at siyempre, yaong nakakatugon sa antas ng profesionalismo na inaasahan ng aming mga residente." "Antas ng profesionalismo," paulit-ulit na sabi ni Alfredo ng mabagal. "At paano ninyo ito tinutukoy?" Hindi komportable na yumuko si Marcelo. Puntualidad, magandang pananamit, pagiging maingat, paggalang sa privacy. "Pumapasa si Carmen sa lahat ng mga yon," sabi ni Alfredo. Sa wakas ay hinarap siya. Ano pa ang problema? Nagkamali si Marcelo sa pangalawang beses. Naisip na pumapayag si Alfredo sa tono ng kanyang tinig,
Lumapit siya at ibinaba ang boses. Sabihin na natin ng tapat, Ginoo Santiago, ang mga tulad niya ay laging nagdudulot ng problema. Magsisimula sa kanyang anak, susunod ang walang trabaho niyang nobyo, tapos baka mga kamag-anak na naghahanap ng tulong. Palaging ganito sa mga taong ito. Matagal na tahimik si Alfredo. Pinakinggan niya ang mga salita ni Marcelo na umaalingaw-ngaw sa katahimikan, parang malamig na hangin na umiikot sa silid. Nang siya'y nagsalita, ang kanyang boses ay may taglay na lamig na nagbigay ng kilabot kay Marcelo. Ang mga taong ito, inuulit ni Alfredo ng mabagal, "Sige, ipagpatuloy mo." Ngunit bago pa man lalalim pa si Marcelo sa paliwanag, tumunog ang telepono ni Alfredo. Tawag ito mula kay Reynaldo Aquino, ang kanyang pinagkakatiwalaang katulong sa loob ng higit 10 taon. Patunay si Reynaldo ng katapatan, kalmadong pag-uugali at pagiging discreet kahit gaano pa kasensitibo ang usapin. "Pasensya na," sabi ni Alfredo habang sinasagot ang tawag. "Reynaldo?" "Opo, Gino, alam kong may pulong kayo pero hindi ito tatagal," sagot ni Reynaldo ng kalmado. "Natapos ko na ang pagsusuri na inutos mo. 5 taon ng mga evaluation ng empleyado. Ang mga resulta ay nakakabunyag." Inutusan ni Alfredo si Reynaldo na simulan ng audit noong nakaraang linggo, matapos mapansin ang kakaibang pattern sa mga talaan ng empleyado. Sa una, inisip niya na ito ay isang routine check lamang. Ngunit ngayong nakita niya ang kilos ni Marcelo, naging mas malalim ang kahulugan nito. "Ipadala mo ang buong ulat sa aking pribadong email," inutusan ni Alfredo. "At Reynaldo, simulan mo ang buong audit. Tahimik pero masusing pag-aaral." Tinitingnan ni Marcelo, naguguluhan ngunit unti-unting kinakabahan. Hindi niya alam eksakto kung ano ang natuklasan ni Reynaldo, pero nauunawaan niyang hindi ito maganda para sa kanya. Nang matapos ang tawag, bumalik si Alfredo kay Marcelo. "Saan tayo naputol?" tanong niya. Oo, sinabi mo tungkol sa mga taong ito." Sa labas, sa eleganteng silid-aklatan, tinutulungan ni Carmen si Teresita pumili ng libro. Nabighani ang bata sa mga larawan ng mga hayop at gubat habang nahihirapan si Carmen mag-concentrate. Ang kanyang isipan ay nasa opisina pa rin kung saan nakasalalay ang kanyang trabaho at ang kanilang kinabukasan. "Mami," sabi ni Teresita, hawak ang isang aklat na may maliwanag na berdeng mga puno. "Sa tingin mo ba mabait ang matangkad na lalaki?" Huminto si Carmen saglit. "Bakit mo naman tanong, anak?" "Kasi," sagot ni Teresita na parang ito ang pinakalohikal na bagay sa mundo, "kinuha niya ang candy ko. Hindi gusto ng masasamang tao ang candy." Sa kabila ng tensyon, ngumiti ng mahina si Carmen. Sana nga lang ay ganito ang mundo, ayon sa pananaw ng mga bata. Samantala sa opisina, unti-unti nang naunawaan ni Marcelo ang lalim ng pagkakamaling nagawa niya. Mali ang pagkakakilala niya kay Alfredo Santiago. Akala niya ay isang malayong bilyonaryo na hindi binibigyang pansin ang mga detalye. Ngunit hindi nagtayo si Alfredo ng imperyong 8 bilyong dolyar sa pamamagitan ng pagwawalang bahala sa mga babala. Itinayo niya ito sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. "Alam mo, Marcelo," sabi ni Alfredo habang naupo sa likod ng kanyang mesa, "palagi kong nirerespeto ang kakayahan mo na patakbuhin ng maayos ang lahat. Ngunit kamakailan nagsimula akong magduda kung paano mo ito ginagawa." Nanginginig si Marcelo. "Kung may nagawa man akong nakakabahala." "O marami pang iba," putol ni Alfredo. Binuksan niya ang kanyang laptop at ininspeksyon ng screen. "Sa nakalipas na 5 taon, pinaalis o inilipat mo ang 17 empleyado. 14 sa kanila ay Latino." Nanghina si Marcelo. Hindi niya inakala na may makakapagsama-sama ng datos na yon, lalo na't hinarap siya nito. Binaboy ito, Gino Santiago. Palagi akong kumukuha base lang sa kwalifikasyon." "Siyempre,
Sagot ni Alfredo, punong-puno ng sarkasmo ang bawat salita. At marahil ay aksidente lang na ang iyong mga puting empleyado ang ina-promote at ginagantimpalaan habang ang iba ay misteryosong hindi nagtatagumpay. Habang nagpapatuloy ang usapan, masipag si Reynaldo sa ikatlong palapag. Pinagsasama-sama niya ang mga file, dokumento at tala ng performance, isang buong sistema ng ebidensya. Ang natuklasan niya ay mas malaki pa kaysa ilang maling desisyon, isang malalim na ugat na pattern, diskriminasyon na nakatago bilang polisiya, pagkiling na nagpapanggap na profesionalismo. Hindi lang basta bias si Marcelo Torres, dinisenyo niya ang isang maingat na sistema na nagtataboy sa pagkakaiba-iba sa isa sa pinaka-eksklusibong gusali sa Manhattan. Nakita ni Reynaldo ang mga senyales, naranasan niya ito bilang anak ng mga imigranteng Koreano na nagsusumikap sa mundong minsang hindi siya tinanggap. Si Alfredo ang unang nakakita ng kanyang potensyal. Sa itaas, pinagmamasdan ni Alfredo si Marcelo ng may malamig na katumpakan na ginagamit niya sa pagsusuri ng mga bumagsak na kumpanya bago ang takeover. Alam mo ang nakakabilib sa akin? Tanong niya. Naniniwala ka talagang walang makakakita na makakagawa ka ng sistemang ito sa ilalim ng aking bubong at makakalakad ka ng walang kaparusahan. Naintindihan na ni Marcelo kung ano talaga ang kanyang kahaharapin. Hindi lang ito tungkol sa isang salita. Hindi rin ito tungkol sa isang empleyado. Ito ay tungkol sa isang bilyonaryo na natuklasan ang mga taon ng nakatagong kamalian at handang tumugon ng may maingat na galit. Ginoo Santiago, pakiusap, maipaliwanag ko. Oh, ipapaliwanag mo, sabi ni Alfredo ng kalmado, isinasara ang laptop. Sa aking legal na grupo, sa mga investigador, at higit sa lahat sa bawat taong nasaktan mo dahil sa maingat mong pagtatago ng pagkiling. Habang nakaupo si Marcelo sa pagkabigla, may ibang kwento namang umuusbong, ilang pintuan lamang ang layo. Sa silid aklatan, binabasa ni Carmen ng malakas ang isang librong pambata tungkol sa isang maliit na paru-paro na nagbago ng isang buong hardin. Hindi nila maisip ni Teresita na sa oras na iyon may mas malaking pagbabagong nagaganap. Si Alfredo Santiago, ang lalaking kilala sa kanyang nagyayelong ugali, ay naghahanda ng kumilos. At kapag kumikilos ang isang taong tulad niya, ito ay may katumpakan, kapangyarihan at layunin. Hindi pa alam ni Marcelo na ang usapang ito ay simula pa lamang. Ang unang hakbang sa mas malaking kampanya na hindi lang maglalantad ng kanyang mga ginawa, kundi babagsakin ang sistemang diskriminasyon na nakatago sa makintab na ibabaw ng mga tore ng Manhattan elite. Ang tanong na naiwan ay hindi kung magwawakas sa hustisya, kundi kung gaano kalawak at kasira ang magiging epekto nito kapag dumating na. Nang muling bumukas ang pinto, pumasok si Reynaldo Aquino. May dala siyang 3 makakapal na folder at isang tablet. Kalmado ang mukha, ngunit may tahimik na determinasyon ang mga mata. Ang hawak niya ay sisira sa pundasyon ng lahat ng itinayo ni Marcelo. Ginoo Santiago, tapos na ang audit, sabi ni Reynaldo, at ang mga natuklasan ay nakakasira. Naramdaman ni Marcelo Torres na tuluyang naputol ang huling hibla ng pag-asa nang binuksan ni Reynaldo ang unang makapal na folder puno ng pahina pagkatapos ng pahina ng mga ebidensya. May mga color-coded na chart, spreadsheet at mga buod na nagkwento ng isang katotohanan na hindi na kayang itago ng mga numero. Sa nakalipas na 5 taon, panimula ni Reynaldo habang nakatingin kay Marcelo, pinatalsik mo ang 17 empleyado dahil sa tinatawag na kultural na kakulangan. 14 sa kanila ay Latino. Inilipat niya sa susunod na bahagi. Sa parehong panahon, kumuha ka ng 23 puting empleyado sa kaparehong mga posisyon.
kahit na may mas kwalipikadong kandidato mula sa mga minorya. Tahimik na nakatayo si Alfredo, pinagmamasdan si Marcelo gamit ang malamig at matalim na titig na ginagamit niya sa pag-disassembly ng mga kumpanya sa Wall Street. Ituloy mo, Reynaldo. Mayroon pang iba, sabi ni Reynaldo habang nililimbag ang mga pahina. Nagpapatuloy ang diferensya sa pagtaas ng sahod. Sa karaniwan, nakatanggap ang mga puting empleyado ng 32% pagtaas ng sahod sa loob ng 3 taon. Ang mga Latino, 7% lamang. Palagi may mga malabong dahilan tungkol sa professional development. Gumawa si Marcelo ng huling desperadong pagtatangka upang ipagtanggol ang sarili. Ito'y mga numero lamang na inilabas sa konteksto. Hindi ito patunay ng intensyon. Doon nagpakita ng bahagyang ngiti si Reynaldo sa unang pagkakataon. Binuksan niya ang kanyang tablet at pinindot ang screen. Sa totoo lang, patunay nga sila. Lumabas ang mga screenshot mula sa isang messaging app. Natatandaan mo ba ito? Tanong ni Reynaldo. Iniharap ang screen. Ito ang mga pag-uusap mo sa iba pang mga tagapamahala ng gusali, tama ba? Namutla si Marcelo nang makilala ang sarili niyang mga salita. Nagsimula si Reynaldo na basahin ng malakas. Setyembre 23, sabi niya, nakapagtanggal na naman ng isa, ginamit ang palusot na communication issues ulit. Hindi natututo ang mga taong ito. Hindi sila bagay sa mga lugar na ito. Nagpanik si Marcelo. Ito ay inilabas sa maling konteksto. Hindi kumindat si Reynaldo. Nobyembre 15, bagong polisiya maghanap ng kahit anong dahilan para hindi i-renew ang kanilang mga kontrata. Nagbabayad ang mga residente para sa kapayapaan, hindi para sa ilang uri ng presensya. Dahan-dahang tumayo si Alfredo at lumakad papunta sa bintana. Mababa ang boses niya, ngunit tumama ito parang talim. Sa loob ng 23 taon, pinagsikapan kong gawing simbolo ng kahusayan ng lugar na ito at ginawang mo itong kuta ng pagkiling. Mayroon pang iba, dagdag ni Reynaldo. Binuksan ang pangalawang folder. Nakalap namin ang mga sinumpang pahayag mula sa 11 dating empleyado. Lahat sila ay naglalarawan ng parehong asal, target na pananakot, pagsira sa kanilang trabaho at inilalagay sa posisyon na mabigo para lang may dahilan na tanggalin sila. Mabilis na lumubog si Marcelo. Ginoo Santiago, stammer niya, baka kaya namin ayusin ito ng internal lang, hindi kailangan palalain pa. Sino ang paglalahatan mo? Sabi ni Alfredo, lumingon na may tinig na bakal. Ang mga abogado na hawak na ang lahat ng kontratang nahawakan mo, ang housing board na makakatanggap ng buong ulat bukas, o baka ang 23 news outlets na lahat ay makakatanggap ng ebidensyang ito bago matapos ang gabi. Parang bumagsak ang realidad kay Marcelo na parang avalanche. 20 taon, wala na. Ang buong karera niya sa luxury real estate, ang kanyang network, ang kanyang reputasyon, ay nagigiba sa kanyang harapan. Bumukas si Reynaldo ng pangatlong folder. At saka, sabi niya, narito ang mga paglabag sa pananalapi, mga sobrang singil at kaltas na lumalabas lamang sa mga paycheck ng mga empleyado mula sa mga minorya, pekeng administrative fees, mga hindi maipaliwanag na pagkawala ng higit sa 80,000 dolyar. Pagnanakaw yon, diretso ang sabi ni Alfredo, hindi lang diskriminasyon, isang kriminal ka. Sinubukan ni Marcelo na tumayo, ngunit nanghina ang kanyang mga tuhod. Hindi mo ako pwedeng sirain ng ganito, pakiusap niya. May pamilya ako, may utang sa bahay. Ganon din si Carmen, sagot ni Alfredo ng matalim ang boses. Ganon din ang mga taong nadamay mo dahil pinili mong hindi sila bagay. Isinara ni Reynaldo ang tablet. Dumating ang pulis sa loob ng 40 minuto. Tinanggal na ang access mo sa gusali. Dadalhin ang iyong mga gamit sa iyong tahanan. Pero bago ka umalis, dagdag ni Alfredo, may gagawin ka. Isang bagay na dapat mong ginawa nun pa.
Kinuha niya ang telepono ng opisina. Carmen, pwede ka bang pumunta sa opisina ko kasama si Teresita? May mahalaga siyang kailangang marinig. Habang naghihintay, gumawa si Marcelo ng huling panawagan. Ginoo Santiago, kung lalabas ito sa publiko, masasira ang reputasyon ng gusali. Isipin mo ang halaga ng mga ari-arian. Napailing si Alfredo, walang halong biro ang tawang tumunog. Akala mo ba mas mahalaga sa akin ang presyo ng mga apartment kaysa gawin ang tama? Sabi niya habang lumalapit. Kapag kumalat ang balita at mangyayari ito ngayong gabi, kilalanin ang gusaling ito bilang lugar kung saan naghari ang katarungan, kung saan nawasak ang kultura ng diskriminasyon. Bumukas ang pinto ng opisina, dumalo si Carmen ng maingat, hawak ang kamay ni Teresita. Hawak pa rin ng maliit na bata ang stick ng candy at ngumiti nang makita si Alfredo. Carmen, malumanay niyang sinabi, may isang bagay akong nais iparinig sa iyo mula mismo kay Gino Torres. Tumingin siya kay Marcelo na may malamig at matigas na titig. Sige, sabihin mo sa kanya ang tungkol sa iyong mga pamantayan. Sabihin mo sa kanya bakit siya hindi bagay. Nakatitig si Marcelo sa sahig, masyadong nahihiya para tumingin sa sinuman. Natungtong ba ang dila mo? Tanong ni Alfredo. Sige, ako na ang magsasabi. Lumiko siya kay Carmen. Sa loob ng 5 taon, panimula ni Alfredo, matatag ngunit kalmado ang boses. Itinayo ng lalaking ito ang isang sistema na layuning ipagbawal ang mga katulad mo sa gusaling ito. Pinatalsik niya ang mga empleyadong Latino, pinigilan ang kanilang sahod at nilikha ang isang nakakalason na kapaligiran na puno ng mga banayad na kalupitan. Nanahimik si Carmen habang nakikinig. Puno ng luha ang kanyang mga mata, hindi dahil sa lungkot. Mga luha ito ng pagkilala, ng katotohanan. Bawat maliit na pang-aapi, bawat mapanlibak na tingin, bawat di makatarungang patakaran ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Hindi niya ito inimbento, hindi siya sobra ang reaksyon. At ngayon, ipinagpatuloy ni Alfredo, ito na ang katapusan. Tinanggal si Marcelo Torres sa trabaho. Siya ay iniimbestigahan sa kriminal na kaso. Pumahinga siya ng saglit. At Carmen, kung nais mo, gusto kitang ialok bilang assistant building manager na may sweldo na karapat-dapat sa iyong halaga. Nanginig ng bahagya si Carmen sa pagkagulat. Lumapit si Teresita, hawak pa rin ang patpat ng candy. Naiintindihan man ng bata ang ilang bahagi lamang ng usapan, alam niyang may mahalagang nangyari. Tumingin siya kay Marcelo ng inosenteng mga mata at tanong, bakit ka naging masama sa mami ko? Tumingin si Marcelo sa bata nang magkita ang kanyang mga mata sa mga inosenteng mata ni Teresita. Ang batang minsang nag-alok sa kanya ng candy ng walang paghusga, gumuho ang lahat ng kanyang mga palusot. Hindi niya maiwasang harapin ang katotohanan sa kanyang mga mata. Mula sa kalye, sa ibaba, 47 palapag pababa, narinig nila ang mahinang tunog ng sirena ng pulis. Lumiko si Alfredo sa bintana at sa pagkakataong ito, ang kanyang ngiti ay tunay. Hindi ang malamig na ngiti ng isang matalinong negosyante, kundi isang mas malambot, mas magaan na ngiti. Alam mo, Carmen, sabi niya habang pinapanood si Marcelo na dinala palabas ng gusali ng mga gwardya, may isang bagay na poetic tungkol dito. Nagsimula ito nang mag-alok si Teresita ng matamis sa isang estranghero at nagtapos sa matamis na yon na nagbukas ng isang mapait at di makatarungang katotohanan. Mahigpit na niyakap ni Carmen ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, naunawaan niya ang maliit at inosenteng kilos na iyon ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa inaakala ng sinuman. Nagsimula ito ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang lahat. Ngunit habang nilalampasan ni Marcelo Torres ang wasak na dulot ng kanyang pagbagsak, isang mas malalim na tanong ang nanatili. Paano magsisimulang maghilom ang komunidad mula sa mga tao ng tahimik na sakit? At gaano kalawak ang aabot ng isang maliit na gawa ng kabaitan?
6 na buwan ang lumipas, naglalakad si Carmen sa mga pasilyo ng penthouse na may bagong layunin. Nagliliwanag ang kumpiyansa niya, hindi dahil naghahangad siya ng kapangyarihan, kundi dahil nararapat ang kanyang kinalalagyan. Bilang assistant manager, binago niya ang kultura ng gusali. Hindi lang tinatanggap ang pagkakaiba-iba, ito ay ipinagdiriwang. Ang mga patakaran sa pagkuha ng mga empleyado na ipinakilala niya ay naging modelo para sa ibang gusali sa buong Manhattan. "Ma'am, tingnan mo!" Sigaw ni Teresita habang tumatakbo sa pangunahing lobby na ngayoy puno ng makukulay na halaman na siya mismo ang nagmungkahi. Laki na ng hardin. Ngayon ay 6 na taong gulang si Teresita, pumapasok siya sa isang nangungunang pribadong paaralan, ngunit hindi nagbago ang kanyang puso. Siya pa rin ang batang nagturo sa mga matatanda kung ano ang tunay na kahulugan ng kabaitan. Si Marcelo, samantala, ay nasa ibang mundo na. Tinanggal sa trabaho dahil sa dahilan, sinampahan ng kaso sa diskriminasyon at pagnanakaw. Nawalan ng bahay, walang kumpanya ng luxury property sa lungsod o saan man ang tatanggap sa kanya. Mabilis at kumpleto ang kanyang pagbagsak, wasak ang kanyang reputasyon. "Nakita mo ba ang pahayagan kaninang umaga?" tanong ni Reynaldo, pumasok sa opisina ni Alfredo at iniabot ang kopya ng New York Times. Ang headline ay, "Mula sa eskandalo hanggang modelo, ang paglalakbay ng isang gusali tungo sa katarungan." 17 bagong kandidato ang nag-apply dito ngayong buwan, dagdag ni Reynaldo. Tumingin si Alfredo sa artikulo pagkatapos ay napatingin kay Carmen na matapang na ipinaliwanag ang mga bagong patakaran sa mga empleyado. Natawa siya. "Nakakatawa, di ba?" sabi niya. "Kapag huminto tayo sa paghahanap ng mga dahilan para sa ating kahinaan, bigla nating matuklasan na walang kulay ang kahusayan." Halos perpekto ang kabalintunaan. Ang taong nagsabing poprotektahan ang mga pamantayan ay napalitan ng taong siyang nagtataas ng mga iyon. Naitala ang kasiyahan ng mga residente sa pinakamataas na antas. Hindi na lang hinahangaan ang gusali, ginagalang na ito bilang simbolo ng paglago at integridad. "Tito Alfredo," tawag ni Teresita, nagmamadaling niyakap siya. "Nagdala ako ng green apple lollipops ngayon. Gusto mo ba?" Ngumiti si Alfredo. "Mainit, nagpapasalamat." Palagi, sagot niya, tinatanggap ang candy gaya ng ginawa niya noon unang araw. Sinubukan ni Marcelo na sirain si Carmen dahil sa pagkiling, pero sa huli, siya lang ang winasak niya. Natutunan ni Carmen na ang pinakamagandang uri ng paghihiganti ay hindi galit o ganti. Ito ay ang pag-angat ng napakataas sa kabila ng sakit. Kaya ang tagumpay mo ang pinakamalakas na sagot. At si Teresita, patuloy siyang nagbabahagi ng lollipops sa mga pasilyo. Ipinamamahagi ang parehong tamis na minsang nagpabuka ng isang mundo ng kapaitan. Sapagkat minsan, ang kailangan lang para simulan ang isang revolusyon ay isang batang may tapang na mag-alok ng kendi sa isang estranghero. Kung naantig ka sa kwentong ito ng katarungan at pagbabago, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Dahil ang mga kwentong tulad nito ay nagpapatunay ng isang simpleng katotohanan. Ang tunay na kabaitan ay palaging magwawagi laban sa pagkiling na nakatago bilang tradisyon.